Kung magiging matalino lang ang mga Pilipino, hindi na talaga mananalo yan. Kasi, alam mo, nakatingin naman sa atin lagi ang Diyos. Marunong talaga yung Diyos eh. Tingnan natin balikan natin yung nakaraan. Ibinigay niya sa atin si PRRD. Ipinakita niya na kapag matino ang leader na inilalagay niya dyan, marami magagawang mabuti para sa bansa. So, si PRRD nag-set ng pinakamataas na pamantayan o standards on how to be a president. And now, mauulit ito mga kababayan. Ibibigay naman sa atin ni Lord si Pastor Apollo C. Quiboloy, and I know for sure that same thing will happen, na magsiset din si Pastor Apollo C. Quiboloy ng standards diyan sa Senado on how to be on how to be a good and effective senator dito sa Pilipinas. Number 52, mga partner sa balota. Number 52. Ang ano lang, nagsisimula lang yan sa number 2 pababa. I-number 10 na natin. Number 10. Basta yung number 1, wag nyo nang tingnan yun. Walang kwenta yun. Wag nyo nang tingnan yun, number 1. Pag tinignan nyo, number 1, wala yun. Number 2 na kayo magsimula. O kung pinakamaganda, number 52 na kayo magsimula. Oo. Pag gano'n yun, sa number 52, paatras. Pag gano'n. Yun ang uso kasi sa Japan, gano'n eh. Paatras eh. Ayan pabaliktad ang number 52. Basta ang pinaka-importante, number 52. Kaya, ko, loko-loko rin kasi yung nag-file ng nito, yung pag-disqualify dito kay Pastor Apollo Quiboloy. Kung yung ang nababalita ang bangag, nanalo bang presidente? Oo, si Pastor Quiboloy pa kaya na napakaraming resibo at napakaraming napatunayan sa buhay. Tsaka wala namang kaso. O di ba? May kaso pero hindi pa man nagsisimula. Hindi pa man nako-convict. Walang hiya naman. Yung ang presidente natin convicted na na tax evader Tax evader. Di ba? Tapos napapabalita, dating presidente mismo nagsabi na ganito siya. Meron pa nga tumatakbo ngayong senador. Amerikano, nandaya pa ng pangalan. Si Sylvester. Si Kilala ko Sylvester yun. Stallone. Kaibigan ko dati yan Pero kita mo naman, nandito pa rin. Nandito pa rin. At saka nakita niyo na ba yung nakita niyo na ba yung kanyang paliwanag? Ay po. May paliwanag siya pero saka na natin pag-usapan yun. Pag-usapan yun kasi naman yan Basta ang importante na imprenta na yung balota at nandiyan dyan yung number 52, nandiyan dyan yung pangalan ni Pastor Apollo Quiboloy. Sabi ko nga sa inyo, ang huling barahan natin para sa totoong magandang Pilipinas. Bagong Pilipinas. Walang nangyari sa bagong Pilipinas. Naging bagoong yun Kalokohan. Ito, magandang Pilipinas. Tama. Number 52. Ito, hahanapin nyo lang yan. Yung number 52. Yan. Ayan, talagang yan ang pag-asa ng bayan Pilipinas. Ako mga partners, para sa akin, hindi na kailangan pag-usap-usapan pa itong pag-iimprenta nitong mga balu-balutan na ito. Dahil natural, gagawin naman talaga yan. Paano magaganap ang eleksyon kung walang balutan? Congratulate na lang natin ang COMELEC. Kasi sabi nga nila, record-breaking, nagsimula sila January 6. Dati daw, mga late January sila nagsisimula. So ngayon, maaga nilang sinimulan. So, congratulations sa inyo. Yung pala gusto nyo congratulations sa inyo. Pero para sa akin, ang pinaka-importanting pag-usapan natin dito ay yung mga iboboto ninyo. Yan. Baka mamaya-maya kasi, paulit-ulit na tayo niloloko, paulit-ulit na yung ginagago, binoboto pa nyo ng pinuboto. Kaya ngayon, sana naman, mga kababayan, paulit-ulit na po natin sinasabi, sabi ninyo, galit kayo kay Marcos, galit kayo kay Romualdez, galit kayo. Sa mga nakakausap natin, marami, partners. Umubuhay ako ng Bicol. Galit na sila kay Marcos at kay Romualdez dahil sa pinagagawa, lalo-lalo yung akap, na hindi naman daw sila nakakakuha. Dahil pinipili lang daw, di umano, ang binibigyan. So now, ito na yung pagkakataon natin para gumanti. Revenge vote. Huwag na nating iboto yung mga i-endorso nila. Ganun Lahat ng ginipit nila. Oo. Lahat ng ginipit nila at ginigipit nila. Ito na ang pagkakataon sila i-endorso ng mga yan. Anuhin natin. Yan ang tangkilikin natin. Diyan lang tayo makakabawi. Kasi tignan nyo, pag ito mga nasa gobyerno ngayon, binigyan nyo ng pagkakataon na mailagay yung mga ini-endorso nila. Ngayon pa nga lang, di na tayo makapagreklamo, di lalo-lalo na pag nailagay, nakumpleto na nila at nailagay na nila yung mga kaalyado pa nila dyan. Yari talaga tayo dyan. Wala na tayong kawala. Kita niyo yung mga nangyayari ngayon. Maghihintay na lang tayo kung ano mangyayari sa Pilipinas. Jay. Meron pa pala dito isa, Dulot-dulo sila. Yung isa sa mga tabingi yung pangangunguna. Tapos yung isang convicted nasa ilalim. Oo. Ngayon, magkadugtungan
Oo, Magkadugtungan. matindi, Pero wala. pero Pero nagpaliwanag naman hindi kasi hindi pa pinipetisyon. naman daw kasi final and executory. Oo. Kailangan final and Hindi executory yan, daw. yan ang talagang dapat pinipetisyon. Oo. Kasi biruin mo, napatunayan ng tatay ni Marcos na NPA yan. Oh, tatay ni Marcos, hindi nyo alala, si Joma Season. Oh. Grabe. Pinalitan na yung tatay eh. Oo, hindi. Si Joe Pasiso na talaga. Joma tatay. Season yun. Eh, mahal na mahal niya yung mga NPA. Yun, sa gobyerno nga eh. Oh. Tapos, convicted, child abuser. Yan dapat yung mga pinipetisyon. Meron pa dyan, yung may dugong Amerikano. Oh, Ito ba yun? convicted din. Yan, Si yung Eris. kumakain. Si May Eris. mga alak sa likod. Oo, yan, isa rin yan. Dapat pinipetisyon. Pero si Pastor, anong dahilan nyo? Anong dahilan para ipetisyon? Ano? Ngayon, wala na kayong magawa. Nandyan na. So ngayon, kinakabahan eh. Oo. Kabado sila lahat eh. Lalo na yung nag-number 1 si Pastor. Kabado ang mga loko. Lalo na yung patay sa kanila. Oo. Yung patay na patay sa kanyang si Madam Risa. Oo. Ayo. Oo, talaga naman. Pero Sigurado. parang nanahimik. Bakit kayo? Ha? Oo nga eh. Nananahimik. Nasabihan nga. Sabihan. Oo, nasabihan nga na masyado siyang madaldal. Mas lalo lang nakukuha ni Pinapahamak. Pastor Apollo Quiboloy yung simpatsya ng taong bayan. Kasi Yes. kitang-kita naman natin eh. Kung papaano nila idiniin si Pastor Apollo Quiboloy, hindi nila binigyan ng tamang proseso eh. Yes. O, di ba lahat naman dapat dumadaan sa tamang proseso. Kung etong ang mga convicted na mga child abuser na mismong si Joma Season na nagsasabi na mga legal front namin ito. Oo. Kung yan nga mga yan, may mga proseso na ganyan, hanggat hindi pa final and executory, pwede pa rin silang tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Si Pastor Apollo Quiboloy na tumulong sa bayang Pilipinas, nagpaganda sa Pilipinas, hindi humingi ng kapalit, hindi nag-abuso, kahit si Sangkusing walang ninakaw sa gobyerno, ipapadisqualify mo. Ang dami rin pala rito, Boss Dada, no? Ang dami rin palang bukod pala kay Castro. Ang dami pang mga mga kaliwa na Nakabuo tumatakbo. yan sila ng 12. Oo, grabe yun. Nakabuo sila ng 12. Nandiyan Nakakatakot din to. yata si Sator Ocampo eh. Tsaka Yes. sila. Ang dami nila, ang dami. Dati sa bayan muna, yung nagli-lipstick. Pangalan ko, nakalimutan ko na yan. Yung una nagpakalat nung doon sa may traffic dyan sa Commonwealth. Yung nag-leak din ng picture ni Romualdez tsaka picture nila. Siya din. Siya din yun. Oo. Pero ang anak nag-aaral sa isang tier 1 na Yun, university. ang lupit no? Talaga tumakatong kaya pokrito. Pero hindi naman mananalo yan. Kung magiging matalino lang ang mga Pilipino, hindi na talaga mananalo yan. Kasi, alam mo, nakatingin naman sa atin lagi ang Diyos. Marunong talaga yung Diyos eh. Tingnan natin balikan natin yung nakaraan. Ibinigay niya sa atin si PRRD. Ipinakita niya na kapag matino ang leader na inilalagay niya dyan, maraming magagawang mabuti para sa bansa. So, si PRRD nag-set ng pinakamataas na pamantayan o standards on how to be a president. And now, mauulit ito mga kababayan. Ibibigay naman sa atin ni Lord si Pastor Apollo C. Quiboloy, and I know for sure that same thing will happen na magseset din si Pastor Apollo C. Quiboloy ng standards diyan sa Senado on Mas how to mataas be na bar, yeah. on how to be a good and effective senator dito sa Pilipinas. And I'm sure yan ang gagawin ni Pastor Apollo Quiboloy imbis na maghigante doon sa mga nanakit sa kanila, nanakit sa kongregasyon Taon na. niya. So, ang igaganda dito ni Pastor Apollo Quiboloy ay ang pagtulong sa tao at paggawa ng mga solusyon sa problema ng ating Wala, bayan. hindi ko nakikita kay Diba? Pastor yun eh. Ang Wala eh. maghihigante Oo. rito, tao eh. Oo. Tao maghihigante talaga rito sa mga magnanakaw at mga demonyo sa gobyerno. Oo. Si Pastor Apollo Quiboloy, actually 6 years is not enough. Sobrang bulok ng Pilipinas mga bossing. Yes. Sobrang gulo ng Pilipinas, sobrang bulok ng Pilipinas. Pasensya na. Dahil tayo mga Pilipino, sobra-sobra talaga. Sabi ko sa inyo, for the past 2 months, galing ako ng Amerika, tapos 1 month tayo nasa Japan. Grabe talaga, pagdating ko pa lang dito, mga partner sa Pilipinas, Nakakaiyak, no? nakakaiyak talaga. Pagbaba mo, Kawawa tayo. alam mo yun, ang para kang naglalakad sa hallway ng eskwelahan eh. Yes. Papunta sa immigration, pagdating sa immigration, tatatlo lang yun nando doon. Tapos yung mga makina na, kasi ginagaya rin naman natin actually yung technology sa ibang Ibang bansa. bansa. Kaya Hindi gumagana, nagre-reklamo lahat yung tao. Oo. Tapos yung kuhanan ng
mga maleta. Diyos ko po. Ang Conveyor. pinakamasaklap talaga yung mga CR natin. Wala tayong walk-alator. Bulok yung mga CR natin. Ni walang mga sabon, walang mga flash. Alam mo, Yes. pagdating ko, yun talaga una kong naano eh. Yun ang unang-unang bumungad sa akin. Kasi okay lang naman siguro na maging mainit sa bansa mo eh. Pero at least man lang sana maayos, organized, maganda. Yes. Oo. Eh, hindi eh. Ang mantakin mo dyan sa airport, yung ano nila, yung push cart nila. Minsan, Kahit mamili ka, lahat sira eh. Ang hirap Yung itulak. kusang pumipreno. Yung mga gulong, ngiwi eh. Parang yung mga ano eh, parang yung mga namumuno sa gobyerno, Ngiwi, yung mga Tsaka gulong. pumipreno bigla, sarili. Oo, iba nga eh. Kaya nga, natatandaan mo pa ba yung nakaraan? Gumagawa sila ng CR na dalawang inidoro na walang dingding. Tapos dito sa kasalukuyang administrasyon, ganun din. May ginawa rin ganun. So hindi ko alam kung alam ba talaga nila magpalakad ng gobyerno, alam ba talaga yung ginagawa nila sa gobyerno. Kaya kung alam nila, di sana nagawa na ng paraan, nagawa na ng solusyon yung mga problema Tsaka considering natin sa Master bansa. Judea Oo. na itong airport natin, sumasailalim na to sa bagong management ha. Naging ano yan Pero dati? grabe pa din, talagang ay nako, talagang alam mo, supposedly bias na nga tayo dapat dahil bansa natin to eh. Dapat proud tayo eh, pero Ayun, huwag na natin basahin. grabe talagang ano, Huwag talagang na natin basahin. Nako po, hindi talaga ako hindi Pero talaga ano ako natutuwa tawag sa dito, yung kanina na usapan na parang kawawa talaga. Talagang hindi parang kawawa talaga. Naiisip ko nga eh, sakali man na mapalitan na yung presidente ng Pilipinas, kawawa. Alam mo bakit? Simot na simot tayo ng... Oo, durog talaga. Durog yung pera doon talaga. sa pondo, sandamakmak pa utang ng Pilipinas. Kaya, Kaya kapag kapag naging sinasabi ano- natin eh. Yan nga yung sinasabi natin na kulang talaga yung 6 na taon eh. Oo. O tsaka talagang kailangan talaga ng isang tao na merong political will. Yung talagang hindi na mangungurakot, Yes. wala na siyang pakialam sa past. Kung ano man yung mga ginawa sa kanya, yung hindi na iisipin yun. Importante, focus na kagad tayo sa trabaho, baguhin na natin kagad. Kasi si PRD ganyan ang ginawa eh. Oo. Hindi na Focus sa trabaho, hindi na si PRDJ na gano'n eh, nagpatumpik-tumpik eh. Pagpasok pa lang niya, eto na kagad. Tokhang tayo. Kung ano talaga yung plano niya, nung tumatakbo siya, yun ang in-implement talaga from the very first day of Tokhang tayo, Oo. banatan natin yung mga rebelde, Wala na siyang hindi siya, peace and order. hindi na niya binalikan yung mga kritiko niya eh. Wala na, bahala kayo dyan. Basta, hindi nga siya nanisi eh. Hindi niya sinisi yung Aquino administration na yung iniwan sa kanyang mga proyekto sa mga palpak-palpak. Hindi niya sinisi yun. Wala. Nandito na tayo may hawak nito, ayusin natin. Kaya doon natin nakita, napakarami talaga na nagawa ng mga administrasyon Duterte na aminin man sa hindi nitong mga pulpol na ayaw maniwala or nagbubulag-bulagan pa rin hanggang ngayon na marami nagawa ang mga Duterte, marami naman talagang nagawa. Kaya nga ito baka pinaparusahan tayo ng Panginoon dahil binigyan na tayo ng isang Duterte na ibig sabihin, yung Duterte, napaganda yung Pilipinas. Binigyan na tayo ng ganun. Hindi tayo nakinig sa kanya, sa mga sinasabi niya. Samantalang siya yung sinugo, siya yung ginawang kasangkapan na ipakita sa atin na pag matino ang mamumuno sa bansa ninyo, ganito ang mangyayari. Maraming mangyayaring mabuti. Nung nagsalita si PRRT na huwag niyong iboto yan, binoto pa rin ninyo. Kayo kasi, Sir Carlo. Ako sa tingin ko, ano na ito. Nililinaw ko po, wala pong panawagan yung Iglesia ni Cristo na tanggalin sa pwesto. Peace rally po eh. Kaya po peace rally, kaya po may ugnayan. Totoo po yun. Magulo po yan pag tinuloy niyo yung impeachment. Bakit po magugulo? Makikita po ng mga tao na wala kayong kaso, pinipilit nyo. Okay. Balikan ko lang ng konti si Bersamin. Bakit ang papel ngayon ni Bersamin? Bakit hindi na pinagsasalita si Pangulong Marcos sa mga usapin? Panay si Bersamin na ngayon. Yan ba bagong teknik? Para wala ni Alamano? Para hindi na tayo makarinig ng mga anong gagawin natin? Si Bersamin na lang ang magsalita para sa Pangulo. Namimiss namin yung
Mark Luis Nino. Aba, hindi ko po alam yan. Wala pa pong maghihintay lang kami. Meron pang pangalawa si Tatay Amik. Hindi ko nabasa eh. Teka lang, magtatampo na naman niya. Basahin muna natin yung pangalawa ni Tatay Amik. Minsan lang si MBM pumunta sa payout. Ang sabi pa niya, pasalamatan nyo katabi nyo dahil tax nila yan. Eh si Gerber, ang sigaw, kung wala si SMR, walang akap. Ang akala ko, yung si Rex Gatchalian, yung DSWD, akala ko yung pahayag niya, yung manlilin lang talaga itong mga to eh. Manang-mana yung mga tulpo rito sa gobyerno na to eh. Panlilin lang kayo eh. Ang akala ko, walang partisipasyon yung mga politiko. Yung pala, limitado ang partisipasyon ng mga politiko. So may partisipasyon. Talagang rin eh. Talagang manlilin lang din tong mga to eh. Hindi pa rin niya naaalisan ng partisipasyon. Kasi yung venue daw, yung mga pagpapa-crowd control. Bakit po kinakailangan ng crowd control? Papipilahin mo lang. Bakit kinakailangan? Hindi ko maintindihan talaga eh, no? So sa madaling salita, may partisipasyon pa rin ang mga politiko, no? Partikular yung mga congressman. May partisipasyon pa rin. Limitado nga lang daw. Kung ano meaning ng limitado, sila lang ang nakakaalam. Siguro ang limitado, hindi sila mismo yung mamimigay. Pero naroon yung pagmumukha nila, naroon. Okay. Simple lang naman yung gusto ng INC. Huwag niyong impeach si BP Sara dahil yan po ay hinalal ng 32 million. Balikan ko lang yung sinasabi ni Bersamin na usapin yung yung wala daw moral ascendancy itong si dating spokes attorney Panelo na magsalita dahil nabalitaan niya raw na si Panelo ang nagpapayo kay President Duterte na wag nang patinin si Leni Robredo. Okay. Malaki po ang pagkakaiba ni Leni Robredo at saka ni BP Sara Duterte. Una, si Sara Duterte ang nagpanalo kay Bongbong. Ipinangangalandakan po namin yan. Uulit-ulitin po namin yan. No? May say po dapat may say talaga eh. Tinanggalan nyo na nga ng si Sara Duterte ng lahat-lahat. Pinutol nyo na lahat-lahat ng, kung tutusin, putya, coalition talaga yan. Dapat meron mga ina-appoint, ang ina-expect ko dyan noon. Kasi unity team eh. Thank you very much ulit sa pakape ni Amik. Basahin muna natin. Ni-roadshow nila kasi kaya need ng crowd control. Kaya nga, di ba? Ni-roadshow nyo kaya need ng crowd control. Isa pa, nag-program kayo para kala Martin Romualdez kaya may crowd control. Pwede naman yung dating ginawa ni Tatay Digong na direkta eh. Direkta per barangay eh. Ang bigayan eh. Inano lang nila, kinunwari lang. Pero kung pakikinggan mo si Rex Gatchalian, limitado ang, ito mismo yung right term eh, limitado ang partisipasyon. So may partisipasyon, hindi dineklara na walang partisipasyon, limitado. Kaya nasa program sila, kaya naroon sila sa payout. Okay. Balikan ko lang, si Leni kasi nag-tour sa US para siraan ng government. Yan yung sinasabi, di ba?
ni Panelo. Nagtutur si Tatay Digong. Nagtutur siya para siraan yung gobyerno, bakit namin isasama yan. At hindi lang yun, magtapatan na tayo. Dapat nga kung tutusin, may say talaga sa gobyerno si Sara Duterte. Kasi unit team kayo. Dapat nga may mga appointed siya. Wala na nga appointed, wala na nga lahat-lahat. Ano sabi ni BP Sara? Kung hinayaan nyo lang siya magtanim sa DepEd, kung hinayaan nyo lang siya magtrabaho sa DepEd, magtanim ng mga puno, iangat niya yung antas ng edukasyon ng DepEd, inintriga nyo pa Kayo, kung threat, actually hindi threat sa national security, yung mga Duterte, threat sila sa pag-hold nyo sa power. Threat sila sa pananatili nyo sa gobyerno. Hanggat nariyan yung mga Duterte, nangangarap yung mga Pilipino na ng disenteng pamumuno. Kasi before Duterte, ang bilis mag-give up ng mga Pilipino. Wala pa naman kaming pamantayan Before naging pinuno si Pangulong Duterte, wala pa kaming pamantayan na magandang pamumuno. Kaya, natutuwa. Ako, mahilig pa ako sa politika. Mahilig ako manood na sona. Wow, ang ganda na sona nito ni Pinoy. Walang wang-wang. Okay yan. O pagka pangalawang sona, hindi na nanonood mga tao. Wala nang pakialam. Balik na sa dating gawi. May presidente, wala kaming pakialam. Hindi namin ramdam. Okay. Pero, nung naging presidente si Duterte, eto pala dapat. Kaya ang mga Duterte, threat sila sa pananatili nyo sa power, hindi sa national security. Dahil 6 na taon na namuno yung mga Duterte, wala tayong threat sa national security natin. In fact, natapos na halos, no? Practically, tapos na yung 52 years na insurgency problem natin with the NPA noong panahon ni Duterte. Ano pang threat sa national security natin? Kaibigan natin ang China noong panahon ni Duterte. Pumapasok yung mga foreign investors. Boss, pasuyo kay Vivian Padjaket. Vivian Velez, medyo pumalag-palag ka dyan nang maano kita. Ayan. Kaya yun po yun. Yung mga Duterte, threat sa power ninyo. Dahil naranasan na namin, dapat ganun ang pamumuno. Bakit panay balik tayo sa mga malalaking pera na hinahanap namin?